Ang mensahe po ngayong umagang ito, ako po yung magsisimula. I would like to begin sa passage nito in the book of Romans, chapter 15, verse 4. And Romans chapter 15, verse 4, it says like this, "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scripture and the encouragement they provide, we might have hope." Ito po ang panawagan ni Pablo tungkol sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Nang sabi niya, ang mga bagay na sinulat in the past was written, ito yung isulat, para saan? Para magturo sa bawat isa sa atin. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, ang isang passage na ito ay aking nilagyan ng highlight o ng emphasis na kung mapapansin mo, the first line, ang unang bahagi ng passage na ito ay nagpapatungkol sa mga bagay kahapon, in the past. At yung sa panggitna po, so that through the endurance taught in the Scripture, itong mga bagay na ituturo ng salita ng Panginoon na mag-endure. Ano ba Tagalog ng endure? Magpagal. Yes. Magtagal. To endure kung ano man mga pagsubok sa buhay at mag-encourage sa atin, ito po ay tumutukoy sa present natin na pamumuhay. Of course, ang salita ng Panginoon ay magbibigay ng pag-asa. Napansin niyo mga kaibigan kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon? Yes! Hindi lang ito mahalaga kahapon, ito din naman ay mahalaga today, sa buhay natin today, at higit na mahalaga sa ating kinabukasan. Kaya nga po aking panawagan lalo sa mga bataan, huwag niyong itakwil, iwagin itong bibliyang ito sa inyong mga buhay. Amen? Dahil ito ay makakatulong sa inyong buhay hindi lamang ngayon, kundi sa inyong buhay sa hinaharap. Yan ang ibig sabihin ni Pablo na ang salita ng Panginoon ay napakabisa, napaka-effective na ito ay it covers ito ay saklaw ng kabuuang buhay mo. It covers the whole of you, of your life. So ngayong umagang ito mga kaibigan, we are on a very interesting study and the story is found in the book of Luke. Ito ay binasa ng ating kapatid kanina na matatagpuan sa Luke chapter 18. Ang kwentong ito mga kaibigan ay isang kwento, a parable, ng isang persistent widow. Isang balo na, ano ba persistent? Masugid. Hindi sumusuko. Palaban. Masugid or yung paulit-ulit. Persistent na balo. Makulit. Pero sa negative na sense yun. Pero mga kaibigan, marapansin natin ang kwentong ito is actually your story and my story. At ito ay isang kwento mga kaibigan na ikunento ni Jesucristo mismo. He himself, Jesus himself, told this story. At least 2,000 taon na ang nakaraan. Katulad nga ng sabi ni Pablo, ang mga kwento, ang mga bagay na nasulat sa Biblia ay naisulat 1,000 taon na nakaraan para sa anong bagay? To teach us. Kaya nga po ang aking panalangin, nawa ang kwento ito, ang parable na ito, ay magturo ng isang mahalagang bagay sa ating ngayong umaga ito na makatulong sa ating panampalataya. Amen? Amen. Then Jesus told His disciples, ito na po yung kwento sa Lucas chapter 18. Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So ito ay kwento ni Jesucristo na hindi niya kwento sa maraming tao, kundi sa mga piling tao lamang sa kanyang mga disipulo. Ang disipulo ay siyang mga alagad, tagasunod ni Jesucristo. Na ibig sabihin, kung ano ang kanilang natutunan, ito rin naman ay kanilang ibabahagi sa ibang mga tao. Kaya nga, ang kwentong ito ay nakaabot sa atin today. 1,000 taon na nakaraan. Bakit? Kasi ang mga disipulo na unang nakarinig nito ay ikinento ito, sinulat ito sa Biblia para magbigay ng aral sa atin today. Amen? At ang sabi ni Jesucristo, in a certain town, sa isang lugar, there was a judge who neither feared God nor cared about man. And there was a widow, ang may balo in that town, who kept coming to him with a plea.
So napaka-persistent ng balong ito. At ano ang kanyang hinihingi sa husgadong ito? Grant me justice against my enemy. Bigyan mo ako ng hustisya laban sa aking kaaway. For sometimes he refused. But finally, he said to himself, even though I don't fear God and care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually wear me out with her coming. So naunuan po natin ang kwentong ito. Una, ang husgadong ito ayaw nang tulungan ng babae ito. Pero dahil makulit, mapilit ang babae ito, anong sabi ng husgado? Tutulungan ko itong babae ito at sisiguraduhin ko makamit niya ang hustisya para hindi niya ako ma-stress sa kanyang pagbalik-balik sa akin. Bumigay din. Tama ba? Yes. Pero una, syempre, ayaw niya sanang tulungan. Pero makulit itong babaeng ito. Ang tanong, makulit ka rin ba sa iyong pananampalataya? Na ikaw ba ay bumabalik-balik sa Panginoong Diyos sa mga bagay na wala kang kontrol at wala kang magawa? Inilapit mo ba ito sa Panginoon? Patuloy mong idinadalangin sa Kanya? Again, ang kwento na makulit na babaeng ito ay siya din namang kwento ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po sabi ng Panginoong Diyos, sabi niya, listen to what the unjust judge says. Pakinggan mo kung ano ang sinabi ng hindi tuwid na husgadong ito. And will not God bring about justice for His chosen ones? Kung tinulungan ng hindi tuwid na husgadong ito ang babaeng balo na ito, how much more ang Diyos? Tama ba? Sa kanyang mga pinili, sa mga Adventista na lumalapit sa Kanya. Higit na tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Who cry to Him day and night. Araw at gabi nananalangin. Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. Ano daw ang salita? Quickly. Hindi matagal na hustisya katulad ng justice system dito sa Pilipinas. Diba? Abuti ng taon. Pero dito, pag tinulungan tayo ng Panginoon sa mga hustisya, sa mga injustice na ating naranasan, God said, there's a promise by promesa that we will receive justice and it will be quickly agad-agad. Makasumpong tayo ng tulong. And however, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Ngunit, pag dumating ang Panginoong Jesucristo muli, makasumpong kaya siya ng pananampalatayang tapat sa lupang ito? This is a personal question to you and to me. And I don't want you to answer that loudly. And I want you to answer that sa inyong mga salita, sa inyong mga sarili. Pag bumalik kayo ang Panginoong Jesucristo, masusungan niya ba akong handa sa kanyang pagparito? So katulad na po ng kwentong ito mga kaibigan, ito ay kwento na ibinahagi ni Jesus. Remember, parables are not real stories. Are you aware of that? Ang mga parable, katulad ng Good Samaritan or the Lost Son, ito ay hindi mga tunay na kwento na nangyari. Ito ay mga kwento ni Jesus para magbigay ng emphasis, ng aral. So, katulad ng parable of the persistent widow na ito, ang leksyon dito, ang hina-highlight ni Jesus dito ay yung dapat maging mga pananalinig tayo. To be prayerful. At huwag tumigil sa panalangin. Maging makulit tayo katulad ng babaeng balo na ito. Tama ba? Yes! Yan ang panawagan ng Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan, katulad ng widow na ito, ano pa ang pagkaalam natin sa widow sa Bible? Alam niyo po mga kaibigan, ang widow ay isang babae na walang asawa, syempre. At namatay ang kanyang asawa. At meron siyang mga anak siguro, buong pamilya na kailangan niyang pakainin at suportahan. Ngunit, wala siyang suporta. Wala siyang tulong. Ano pang alam natin? Ang babaeng ito sa Biblia, remember mga kaibigan, walang inheritance. Hindi katulad sa panahon natin today, na pag namatay ang ating asawang lalaki, ang nakukuha natin yung kanilang mga yaman, ari-ari. But in the Bible, it's not like that. Kaya nga, concerned si Jesus Christ sa mga least sa society. And He always think those widow and those fatherless. Yung mga walang tatay at mga balo ay napaka-espesyal sa puso ni Jesucristo. At ano pang alam natin sa widow na ito?
and least sa society. Ito yung mga usually pinakamababa, hindi binibigyan ng atensyon o ng pansin ng gobyerno. Yes. And, of course, wala silang mabuting future at walang pag-asa. At katulad nga po ng babae ito, na balong ito sa Biblia, ito po ay nakaranas ng mga injustice. Mga bagay na meron siyang kalaban na gumawa ng hindi magandang bagay sa kanya. The question is, have you experienced injustice in your life right now? Wala? Some way, in one way or another, lahat tayo mga kaibigan ay nakaranas ng mga unfair, mga bagay na hindi tama at maganda. Ngunit, ang babaeng ito, notice here, she keeps coming to the judge, to the person she knew who could ever help her. How about us? Pag meron tayong problema, saan ka tumatakbo? Saan ka pupunta? Kay Tulfo? Sa barangay? Ang babae ito mga kaibigan ay nagbibigay, ang kwentong ito mga kaibigan ay nagbibigay ng isang mahalagang pagpaalala sa bawat isa sa ating bilang Adventista. Kung meron tayong problema sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang Adventista, where do we find help? Saan tayo pupunta para maghanap ng tulong? At ang babae ito ay tunay na kailangan ng saklulo at tulong. At sa kwentong ito, na kwento ni Jesucristo, merong husgado. Was he a good one or a bad one? He is a bad one. He is not a righteous judge. Well, initially, he refused to help her. Ayaw niyang tulungan ng babae ito. Bakit? Hindi naman siya significant sa society. Okay lang na mamuhay siya na nagsasuffer. Least ang babae ito. At ano pang alam natin sa husgado ito? She is being bothered constantly, annoyed by this widow. And of course, finally, she decided to what? To help this widow so that he will not get stressed of her coming to pester him. So, dito rin po mga kaibigan, ay na-mention ni Jesus ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Ama, ang Diyos Ama. At ang Ama dito, He will bring justice to His chosen one. Ito ang promesa ni Jesucristo na akibat sa kwentong ito. Ano pa? He will make sure that they get justice. And quickly, agad-agad, hindi nadidelay ang justice. And of course, sa mga pinili, sa mga Adventista, sa mga katulad mo at ako, ang matutunan natin sa parable na ito ay they need justice. We all need justice, mga kaibigan. Kailangan makatanggap tayo ng hustisya sa mga bagay at tayo ay pinili ng Panginoon mismo sa kanyang sarili. Tayo ay araw at gabi na dumadalangin sa kanya, hindi lamang one time, hindi lamang tuwing gabi, kundi araw-araw, katulad ng binahagi ni Nanay Piling kanina na ang kanyang pangusap sa Panginoon ay constant ang kanyang prayer. And of course, the Son of Man, ang anak ng tao, pag siya ay bumalik, at ito ay tunay na babalik dahil ipinangako ni Jesucristo na siya ay babalik. Ang tanong, will he find faith when he come back? Makasumpo kaya siya ng pananampalataya. Kaya nga po mga kaibigan, ito ay nakitaan ko ng isang parang formula. Pero ito yung formula ng divine justice. Hindi ito justice na masusumpungan makukuha natin kay Tulfo. Hindi ito ang justice na makukuha natin sa ating justice system dito sa Pilipinas. So, for example, katulad dito mga kaibigan, kung nakaranas ka ng injustice, anong tinuturo ng parable na ito? Manalangin. Day in and day out. Pag ginawa mo ang lahat ng bagay na ito, ano daw ang promesa? You will get justice. And hindi lang basta makatanggap ka ng justisya, kundi agad-agad, quickly. Ganito po ang gusto ipaabot ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin kung may problema.
Kasali ba dyan sa formula na dyan? Kasali ba dyan si Tolpo? Hindi. Kasali ba dyan ang barangay? Hindi. Kasali ba dyan ang husgado? Hindi, mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang problema niyo sa inyong mga buhay, mga kaibigan. Hindi ko alam kung meron kayong mga, mga cases ngayon. Pero biblically speaking, ang tinuturo sa atin ng Biblia is that kung may mga injustice na nangyayari sa buhay natin at kung naging biktima tayo ng mga ganitong bagay, ano ang panawagan ng Panginoon? Ipanalangin. Magagawa ba natin iyon? Yes! Hindi po mahirap ang pagpanalangin. At ang promesa, pag ating ipinalangin ang mga bagay na ito, tunay na makasumpong tayo ng justisya, ng kasagutan. God answers our prayers. Mga kaibigan, ako po'y tumatayo sa inyong harap. Nagpapaalala sa bawat isa sa atin na meron tayong Diyos na buhay na nagkakalinga sa bawat isa sa atin. Kung may problema, kung may mga bagay na wala kang kontrol at wala kang magawa, dalhin mo ito sa panalangin. Amen? Katulad na lang kanina ng ibinahagi ni Sister yung testimony niyo po na mga injustice, na mga bagay na ginawa sa kanya na hindi maganda. So, ano dapat natin gawin? Pumunta tayo kay Tolpo? No, mga kaibigan. Dumulog tayo sa panalangin. So, katulad nga po, ng tanong ko kanina, have you experienced injustice? Kayo ba ay nakaranas ng mga bagay na sinaktan, inabuso, niloko kayo ng ibang tao? If you have experienced, the call this morning, ang panawagan ngayong umagang ito is what? Ano ang solusyon? Anong advice ng Biblia? The advice is what? To pray. Manalangin, mga kaibigan. I myself, mga kaibigan, ako din po ay nakaranas ng mga injustice sa buhay. Pero mga kaibigan, ang mensahe ito ngayong umagang ito, hindi lang po para sa inyo na nakaranas ng mga bagay na hindi kaya-aya. This is a message also for me because I am standing in front of you. Nararanasan po mga bagay na ito, mga kaibigan. Gusto ko siyang dalhin kay Tolpo. Gusto ko pumunta doon at pumunta kay sa Bitag, sa mga ganung bagay na yun. Pero, anong advice sa Bible? Kung meron tayong problema bilang Kristiyano, bilang Adventista, ano ang solusyon? Anong advice? Ipanalangin. Dalhin ang mga bagay na ito sa panalangin. Amen? Naalala ko mga kaibigan, last year, namatay itong tatay ni Brother Alan Esteves, ni Pastor Esteves. At sa isang kanyang testimony sa Brother Alan, sabi ng tatay niya daw, nung buhay pa, kung may problema, dapat ang problema hanggang tuhod lang. Hindi dapat ito makaabot sa ating puso at isipan na mag-disturb o mag-bother ng ating kapayapaan. So, ang panawagan ngayong umaga nito, kung may problema, mga kaibigan, dalhin ito sa panalangin. Hanggang saan dapat? Hanggang tuhod lang. And that is exactly true. Manalangin, mga kaibigan. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay at Diyos na dumudulog ng ating mga panalangin. Kaya nga po mga kaibigan, katulad na lang ng ating pinag-aralan sa Sabbath School lesson, do you remember itong armor na ito? The armor of God, sa Ephesians chapter 6. Yes, itong kaninang binahagi ni Elder Nelson, yung mga kalasag na ito. If you notice, kung ating papansinin mga kaibigan, there were 6 armors. May 6 na sandata na dapat nating isuot sa ating katawan. At akin po itong hinighlight. Tingnan niyo mga kaibigan. The belt of truth, the breastplate of righteousness. Hinighlight ko yung mga truth, righteousness, gospel of peace, faith, salvation, spirit, and the word of God. Ang mga bagay na ito ay dapat natin, anong encouragement sa Ephesians chapter 6? Put on, isuklob o isuot. Napapansin niyo mga kaibigan ang mga nouns na ito? Truth, righteousness, gospel. Lahat ng pula na words na yan, it all describes Jesus. Have you noticed that? So anong tinuturo ni Pablo dito? Na ang armor of God dito ay hindi literal na helmet, kundi isuot mo si Hesus Kristo sa iyong buhay. Amen? All of these 6 descriptions, these 6 items, this is all about pointing to Jesus. Na dapat hindi sarili mo ang nakikita, kundi
Si Jesu Kristo ang isuot mo. Have you noticed how beautiful these things are? Yes. Hindi lang ito basta helmet, o di kaya sword, o di kaya belt, or ano pa ngayon? Yung breastplate or shield. But if you summarize it all, this all talks about Jesus, and the encouragement is, isuot mo si Jesu Kristo na siya ang makipaglaban para sa iyo. Amen? Yes, mga kaibigan. Napakaganda po nitong mga description nito, ng mga aral nito na ating masusumpungan sa Biblia. Ito ang ito yung mga blessings or benefits when we come to church to worship on Sabbath. Kasi mga kaibigan, wala namang magpapaalala sa atin ng mga itong bagay. Si Cardo po, hindi magpapaalala niyan. Ang mga K-novelas, mga Korean novelas, hindi magpapaalala ng mga itong bagay. Kaya nga po, I would really encourage you, every Sabbath, if you can, try to come and learn about Jesus sa loob ng iglesia. Amen? Amen. Ang araw ng Sabado ay, this is not just a mere fellowship na sinasabi ni Brother Nelson, pero ito yung magpapalakasan tayo ng ating panampalataya. Magpapaalalahanan tayo, mga kaibigan. Kasi sa 6 na araw, walang magpapaalala sa atin sa mga problema na ating hinaharap. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat na may araw ng Sabat. Amen? Amen? Kayo po ay masaya na may araw ng Sabat? Yes. Kaya nga po mga kaibigan, ano daw ang paanyaya ni Pablo sa mga materials na ito, sa mga helmet, sa mga shield na ito? Ano daw ang paalala? Put on. Put on! Have you read in Tagalog translation? Anong Tagalog ng put on? Isuot. Pero Brother Nelson, hindi ko lang alam kung napansin niyo sa Tagalog translation, ang sabi doon, mga bihis kayo. Mga bihis. You know what? It made me realize, anong pinagkaiba? Bakit mga bihis ang ginamit sa Tagalog? Bakit hindi isuot? Anong pinagkaiba ng isuot sa ibihis? Aalisin yung dati. Exactly! That's the idea there. Hindi mo lang basta isuot ang mga bagay na ito. Ibig sabihin ng isuot, meron ka ng existing na damit. Isuot mo lang ito. Pero in the Bible, ang encouragement is what? Tanggalin ang lumang kasuotan, your old self, at anong gagawin mo sa mga bagay nito? Ibihis. Ibig sabihin, isuklog, isuot. And it's really beautiful when you realize all of these things. Amen? Amen. Yes, mga kaibigan. Ibihis at ang mga bagay na ito. To put on. And hindi lamang po yun. Kung may problema, kung may mga injustice na naranasan sa buhay natin, huwag lang natin isuot ang mga karasak, ang mga bagay nito sa ating buhay, kundi meron pang dagdag. And what is the word? Pray! Pray kanino? Kay Kibuloy? Pray kanino? Kay Buddha? No! Pray in the Spirit sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. At ang ating panalangin, huwag lang tayo manalangin sa ating sarili. Alalahanin din natin ang mga anak ng Panginoong Diyos sa inyong panalangin. Kaya nga po kanina, ang aking panawagan, alalahanin niyo rin kami sa nagabi. Kami po'y nangailangan ng tulong. Tulong na nagmumula sa langit na bayan. Lahat tayo nangailangan ng tulong. Saan ba naman manggagaling natin sa tulong? Sa langit na bayan. Tama? Saan ba tayo tatakbo? Saan ba tayo pupunta? Kay Gobernador Villafuerte? No, mga kaibigan. Sa barangay, doon tayo hingin sa tulong? No. Saan manggagaling ang ating tulong? Sa langit. Kaya nga po mga kaibigan, ang panalangin ko ngayong gabi ito, ngayong umaga ito, ay ano? Manalangin day in and day out. Manalangin na umaga at gabi. Katulad ng balong ito, mapilit idalhin palagi sa panalangin. At ang diagram na ito mga kaibigan, ano nga sabi kanina? Ang armor ng Panginoon ay ating ibihis, isuot, at dagdagan ng panalangin. At kung gawin mo ang dalawang bagay na ito, ano ang resulta? Exactly. Victory. Kaligtasan. You will be successful. You will be able to stand against the evil one. Amen? At kung aking dadagdagan pa, napansin niyo mga kaibigan, ang armor of God, that is divine effort. Ang prayer, that is you and me, human effort. And we put those all together, pag ating pinagsama ito, there is success in life.
Amen? Napakaganda po ng mga mensaheng ito, mga kaibigan, na hindi mo makita sa TV, na hindi mo mabasa kung saang mga basura, kundi dito lamang sa salita ng Panginoong Jesucristo. And by the way, mga kaibigan, lalo na sa mga kabataan, sa mga estudyante, hindi lamang po ito advice sa ating spiritual na pamumuhay. If you notice, ang ganitong klaseng formula or diagram is also true with your future life. Sa iyong mga pangarap sa buhay. Yes. Na ang pangarap mo sa buhay, ipanalangin mo ito, kaakibat ng Panginoong Diyos, makakamtan mo ang iyong pangarap. Amen? Yes. Hindi lang po tayo dependent sa Panginoong Diyos, kundi tayo din sa sarili natin. Kinukusa natin na makipag-coordinate, makipagtrabaho kasama ang Panginoon, makipag-cooperate sa Panginoong Jesucristo. Amen? Parang maluya. Amen! Mga kaibigan, minsan na po ako pumunta dito. Hindi pa po alas 12. Kaya sana hindi pa po kayo gutom at hindi kayo tulog. Amen? Yes. Kaya nga po mga kaibigan, ano ba ang isang invincible na sundalo, na soldier? Pag sinabi mong invincible, yung bang hindi matumba-tumba, hindi malipol, hindi matalo-talo? When you say invincible, para bang si Cardo, walang kamatayan? Tama ba? Yes! So, paano mo ma-describe ang isang invincible na sundalo? Lahat ba kayo ay sundalo ng Panginoon Jesucristo? So, paano ka maging invincible na hindi ka matalo-talo ng iyong kalaban? Sabi ni Pablo, sundin mo tong 6 na mga bagay na ito at iyong ibigis. Have you noticed? 6 yan mga kaibigan. And there's an addition. What else? Number 7 is prayer. And when you put them all together, what is the promise? Exactly. Success. Victory. Hindi po ba napaganda? Yes. Kung may inyong mapapansin mga kaibigan, ilang piraso yan? How many? 7. Are you aware that in the Bible, in Hebrew mind, sa utak, sa isipan ng mga Hudyo o mga Hebrew, number 7 is perfect number. Exact. Complete. Na ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay siyang tunay na kompleto at eksakto na makatulong sa atin na maging victorious sa kung anumang hamon ng buhay. Amen? Hallelujah. Yes. Amen. Mga kaibigan, ito po ay hindi aral at turo ni Pastor Jumper. Ito ay aral at turo ng Biblia ni Pablo na siyang natutunan niya sa Panginoon Jesucristo. Kaya nga po mga kaibigan, kung mapapansin nyo yung Ephesians chapter 6, verse 10 to 20, ito yung coverage ng lesson natin ngayong linggong ito. Kung mapapansin mo, hinighlight ko dyan yung 3 bagay na ating dapat gawin. Yung mga encouragement, yung mga paalala ni Pablo, ano yung una? Be strong in the Lord and in the might, in His mighty. Magpakatatag ka sa Panginoong Jesucristo. Patibayin mo ang iyong isipan at iyong puso. At ano yung pangalawa? What is the second asking? Put on, be His mo. Put on, anong itong ilalagay mo? Coloretes? No! Itong armor, armor kanina ay it represents Jesus Christ. Ibihis mo si Jesucristo sa iyong buhay. At ano yung pangatlo? What is the third? The third is pray in the Spirit. At pag naisuot mo na ito, ikaw ay manalangin. Amen? At akin pong mga kaibigan, iniligay ito sa 3 practical steps. 3 steps na magagamit natin sa ating espiritual na pamumuhay, na maidala natin sa ating mga tahanan. Ang una, be strong in the Lord. Maging matatag, maging matibay ka sa iyong isipan sa Panginoong Jesucristo. Amen? At ang pangalawa, ano yun? Put on, ibihis, isuklob mo si Jesucristo. Ang armor of God represents Jesus. And the third is, pray in the Spirit. And when you do all of this, pag pinagsama-sama mo ang mga bagay nito sa iyong buhay, ano ang promesa? Anong resulta? Victory in Jesus. Amen? And to give us a little bit of illustration and understanding of this, I will call the most handsome of us here. See? Novice. Novice come on here. Yes. To illustrate, to give us a little bit of emphasis. Illustration. Yes. Si Novice po,
ay estudyante ko sa Nagabyo. Mabait po ito. Yes. So, hindi na langgat. Si Nobis po ay katulad niyo at katulad ko rin. May problema, may masuliranin din siya, may naharap din siyang pagsubok sa buhay. Correct? Yes. Pero ako, Nobis, tingnan natin, susundin natin itong tatlong bagay nito, okay? Nobis, bilang commander mo, sinasabihan ko ikaw na sa iyong isipan at sa iyong puso, magpakatatag ka sa Panginoong Jesucristo. That's the first step. Tama? Be strong in your heart and in your mind. Do you get it? Sir, yes sir, kamo. Yes sir. Yes. Pangalawa, Nobis, may mga damit ako dyan para sa iyong, itong mga armor na ito, isuot mo ito. Yes sir, yes sir. Ito mga isuot mo. Yes. So ano yung ginawa niya pangalawa? Isinuot niya na. O suot niya na ang armor. Tama? He already wears the armor. And ngayon, ready na si Nobis? Meron na siyang armor. Desidido na siya sa isipan niya at sa puso niya. Matatag na, hindi na siya takot magipaglaban. Ngayon, Nobis, pumunta ka na doon, magyera. Ganun ba yun? No. Actually po, hindi pray muna. Actually, if you notice, hindi tayo tinuruan ng Panginoon na makikipaglaban. Are you aware of that? The fight is for God, for Jesus. They're asking for you is, pag naisuot mo ng bagay na ito at naging matibay ka na sa isipan mo, the next action is to kneel. Yes. We fight the battle with our knees. Are you aware of that? Yes, mga kapatid. Hindi ko pinasuot kay Nobis ang mga armor para lang makapaggera doon. No! Pinasuot ko sa niya ang armor for his protection. I hope you realize, you understand what I'm trying to say. Ibig sabihin, we put on this shield, the sword, the helmet, the breastplate, and all of these things, hindi para makipaggera doon. Kundi, the purpose of this shield, of this armor, is for your protection. Na ibig sabihin, habang ikaw ay nananalangin at ang Panginoong Jesucristo ay nakipaglaban sa demonyo, you are protected. You are fighting with Jesus. Fighting the evil one. Remember, ano nga ang turo sa akin? Our battle, we are fighting not against flesh and blood, correct? But we are fighting against the what? The principalities, the evil one. We are fighting a superpower. So, kung superpower ang kalaban natin, ano ang ating dapat gawin? Siyempre, hindi tayo mananalo doon. Correct? Kailangan din natin ang superpower. At ang superpower ang masusupungan natin kay Jesucristo. Na ibig sabihin, on our own, we cannot fight the evil one. Hindi tayo katulad ni Cardo, mga kaibigan. Ang ating kalaban ay superpower. Mahigit na mas malakas kaysa sa atin. Katulad na lang ng Pilipinas. Pag nilusog tayo ng mga Chinese dito, sino papadala natin magpaglaban sa kanila? Superpower ba lang China? Tama? Sino padala natin? Si Cardo? Mga Tikbalang? Mga Mulawin? Si Rabina? Mga kaibigan. Katulad din naman sa ating pakipaglaban sa buhay na ito, we are fighting a superpower. And on our own, we cannot overcome, we cannot fight against the evil one. Tama? Remember, Satan, he was created higher than us. He is a spiritual being. We are physical being. Ibig sabihin, hindi natin nakikita ang ating kalaban. And so, to fight the evil one, what do we do? Ano kailangan ni Nobis? Kailangan niya rin ang superpower, and that is Jesus Christ. So, what did we learn from this illustration, mga kaibigan? Nang ibig sabihin, ang pakikipaglaban, pakikipagbunuan sa kalaban, ay hindi para makipag-away. No! Kundi para manalangin. So, Nobis, naging matatag ka na sa isipan mo, sa puso mo, ready ka na. Ngayon, nasuot mo na ang full metal gear na, ready na sa bakbakan. Ngayon, ikaw ay lumuhod at nalangin. Si Jesus baka lang magpag-away.
Mga kapatid, this is just a parang elementary siya na description, pero this is reality, this is true. Yes, this is what the Bible is teaching us. Hindi ito turo ko bilang pastor, kundi ito ay turo ng Biblia na sa buhay na ito meron tayong Jesucristo na tumutulong sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga po mga kaibigan, thank you, Novice. I hope na ang maliit na ilustrasyon nito magbigay sa atin ng encouragement, ng pag-asa na yes, merong victory, makakamtan ko rin ang kasagutan ng aking mga panalangin. At hindi mabililay, kundi the promises, you will receive injustice quickly. At notice here, itong diagram na ito mga kaibigan, contrast message. If you notice, dito sa kaliwa, meron tayong persistent widow, tama? Yung makulit na balo. At merong unjust or walang puso na husgado. So, ang babae ito, palaging lumalapit sa judge na ito. Pero later on, bumigay din. At tinulungan niya ang babae. Tama? Nasundan niyo ba ang kwento? Yes. At ang sabi ni Jesus, gaano pa kaya ang taong mapanalanginin kung palagi siyang lumapit araw at gabi sa Panginoong Diyos, sa mapagmahal, sa just na Panginoong Diyos. Tunay na sasagutin ito ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kung ito nga na negative ay ginawa, tinulungan, how much more dito sa Panginoong Diyos? Tunay na tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Yes! Kaya nga, ang diagram na ito mga kapatid, saan magbukas ng isipan natin na kung ang judge na ito, tinulungan niya nga na hindi siya mabuting judge, gaano pa kaya ang Diyos natin sa langit na makakibig? Tunay na dilingin niya at tutulungan ang mga panalangin ng ating puso. Kaya nga po mga kaibigan, itong unrighteous judge na ito, tutulong din naman siya, kaso lang, delay nga lang. Di ba? Yes! Pero, sa Panginoong Jesucristo, siya ay tunay na tutulong at anong promesa? He will help quickly. Agad. Mga kaibigan, ano ang turo ng Biblia? Kung merong hindi pagkakaunawaan sa bawat isa sa atin, anong solusyon? Anong advice? Pumunta, tumakbo doon sa kanila, kay Tolpo? Pumunta sa barangay? Hindi po yung solusyon, hindi po yung tulong. Hindi yan makakatulong. Dalhin ang mga bagay na ito sa panalangin. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Sa akin po pagkatapos mga kaibigan, ang sabi ni Ellen White dito, a wrong against the weakest or most erring of His flock is even more offensive to God than if it were against the strongest one amongst you. So are the Lord's purchased possession, and every injustice done unto the least of these will not suffer injustice. And every injustice done unto the least of these, my brethren, is done unto me. The Lord will not suffer injustice or oppression to go unreproved. Hindi pa babayaan ng Panginoon na hindi ka mabigyan ng hustisya. Tutulungan ka ng Panginoon. Yan ang panukala at panalangin at ang panawagan ngayong umaga ito. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pag-uwi, dalhin natin ang mga bagay nito. At sa aking pagtatapos, ang tanong ni Jesus Christ is, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Makasumpong kaya siya ng tapat na lingkod dito sa lupa? Kaya nga po, ang panawagan is, stay faithful. Maging tapat tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon din naman, mga kaibigan, ay napakatapat sa bawat isa sa atin. May the good Lord bless us and keep us. Take care everyone, and happy Sabbath. Amen.